ma'am, nailatag ko po, no, kumbaga ma'am, yung pong mga probable, yung pong prima facie evidence, no, klarong-klaro na po sa kasong ito. Pero ang sinasabi nga ng marami, bakit ang tagal? Bakit wala kaagad ditong kasuhan? Bakit walang damputin kaagad rito? Ma'am, can you please educate us? Bakit talaga bang ganito ang sistema sa bansang ito? Ang tagal ng due process? Hindi dapat matagal. So, importante rin kasi yung due process. Kasi nasa ano yan, nasa constitution yan. So, sabi ko nga, ay administrative case man yan, quasi-judicial, or judicial cases, ay meron talagang requirement of due process. But ang due process po is simply notice and hearing. At pag sa department level, kasi sa department level po, may kanya-kanya rin yan mga internal rules in handling administrative cases. And pwede namang, okay, so, ino-notify yung parties concerned, yung official yung official, whether district engineer o kung sino man mga empleyado ng DPWH na mga sangkot based on the document. Kasi sabi mo nga, Ted, ay nandyan na dapat. Kasi mga ganyan, lalo na yung mga sinasabing ghost project, meron na yan, meron mga dokumento na yan na may mga pumirma. Tapos yung sa yung bid, yung mga BAC, sino ba mga nag-approve nun? And then sino ba yung mga inisyuhan ng cheque? At sino yung gumawa ng cheque? And then tapos may yung mga dokumento nila ay sinasabi completed na, pero yun na nga ng inspection ay ghost project. So the documentary evidence is there and should be there. Kasi wala namang proyekto, government project na walang kahit isang papel. Lahat yan dapat may dokumento. So yun ang unang tinitingnan ng mga kung sino man yung proper body within a department, an agency na mag-handle ng administrative case. Tapos, ipapasagot lang. Now, within a strict period, na kung lumampas na yung period, let's say 5 days to respond, pag hindi makapag-respond, then considered na in default, kaya waived na yung kanyang right. Tapos summary hearing lang yan. Hindi dapat yan tumagal kahit isa lang dapat na hearing kung kaya na. Kasi sabi mo nga, with Masashi pa lang hindi pa talaga yung mga conclusive evidence. Opo. So para i-file na sa proper prosecutorial office. And then pwede rin sa ombudsman, diretso, depende sa salary grade. Yun po. Opo. Hindi dapat tumatagal. May dokumento na yan, may records na yan. Hindi pwedeng walang dokumento kasi project nga yan. Opo. Ma'am, kasi, sorry po, kasi nagkakaroon lang kami ngayon ng agam-agam dito sa kahihinatnan po nitong ingay na ito, no, ng flood control project scandal na ito. Doon sa nangyari during your time nung Napoles scandal. Yes. Kasi ma'am, Yes. I mean, kasi ngayon, ang tanong namin, ito bang mga district engineer na to nasa Pilipinas pa? Ito bang contractor na ito nasa Pilipinas pa? Ito bang mga pumirma dito nasa Pilipinas pa? Kasi if you recall ma'am, tandang-tanda po namin, pumutok ang iskandalo nung panahon po ng inyong panunungkulan sa DOJ, Biyernes yun, July 12 pumutok. Pagka Monday, meron na kaagad lookout bulletin laban sa mga sinasabing sangkot. And then just a few days, yung ombudsman agad umaksyon na kaagad, nagkaroon ng isang team para bilisan yung investigasyon. So dito ma'am, dito ho kasi pinag-uusapan na ng lahat ito, pero parang wala pa pong aksyon na nararamdaman ng taong bayan para number one, masiguro na hindi makakaalis yung mga yan na may pananagutan. Pangalawa, opo, na agad pong, di ba, ma-issuehan na ng corresponding na mga notisya yung iba para ho sa kasong administratibo at kasong kriminal. Opo. Nagtataka rin po ako, Ted, kasi noon nga, nung nakausap na namin at meron ng mga krimento at mga reveal yung top whistleblower na sa Ben-Hur Luis, I immediately formed a special task force. Tapos inano kaagad nila and then refer sa DOJ, sa Office of the Secretary, yung tungkol nga sa pag-i-issue ng lookout bulletin. Kaya the proper department head
and here in this case is the DPWH secretary. Ang DPWH may legal department dapat yan. And yung legal department, kailangan ina-advise nila yung secretary. Ano ba yung mga appropriate steps para maiwasan yung mga ganyang situation? Kasi nga, mga mapepera yung mga yan, yung mga nakinabang dyan at ang dali-dali nila talaga na mag-eskapo. They are actually flight risk pag ganyan na mapera. So, kung nagawa dati, bakit hindi nagagawa ngayon? Immediately, the legal department of DPWH can immediately coordinate, for example, with the NBI and also with the Department of Justice. Forward to them immediately the relevant documents, and they can request the DOJ to issue a lookout bulletin to directing the BI na to watch over, to monitor. Kasi yung lookout naman, technically, legally said, hindi naman talaga yan makakapigil per se. Kasi hindi naman yan hold departure order. Pero inano na po, inalis na po sa DOJ yung hold departure order. Sa isang kaso nga na ako yung involved doon, inalify yung hold departure order. Pero yung lookout bulletin, kahit hindi technically makaka-prevent, importante yan, din yan para yung mga tao sa BI, binabantayan yung mga pangalan na yon at once mag-register na sa computer, then andyan na yung pangalan, yung subject of the lookout bulletin, ay immediately i-advise nila yung DOJ. And then, noon may mga tumatawag sa akin diretso ng mga secretary, bilang DOJ secretary, may tumatawag sa akin diretso at rini-report, ma'am, ito pong tao na to, nandito, ganyan-ganyan. So kung wala pa na HBO, ay sasabihin na lang namin na, you have to ask him or her, yung subject ng lookout bulletin. Yung kanyang, saan ba ang destination niya? Ilang days siya nasa destination niya sa country na kung saan siya pupunta. Meron bang purpose? Ano yung purpose sa pag-alis niya? Business ba? Personal ba? Then, meron ibang gawin, yung authorities natin, ano rin tayo, lalo na yung mga may treaty tayo, Mutual Legal Assistance Treaty, yung tinatawag na MLAT, let's say sa US pupunta, we can immediately alert also the US authorities kung wala pang HBO.